Tinanghali na ng gising si Marie. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Tila hindi pa rin siya nakakabawi mula sa kakulangan ng tulog. Buong gabi siyang nagpagulong-gulong sa kama, puno ng iniisip, lalo na tungkol kay Vivian. Hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na may kung anong higit pa sa paghanga ang nadarama para sa kanyang kasamahan sa trabaho. Nakahiga pa rin siya, nakatitig sa kisame. Bumuntong hininga siya at bumulong sa sarili. Sa tingin ko, mahal ko na siya. Ngunit pagkabigkas niya ng mga salitang iyon, may kirot na agad siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Parang biglang bumalik ang alaala ng sakit ng pagtanggi ni Kyla. Isang sugat na inakala niyang nagsimula ng maghilom. Minsan na siyang nagpakatanga sa pag-ibig at nauwi lang iyon sa sakit. Magiging iba ba ito ngayon? Kaya ba niyang ipagsapalaran muli ang kanyang puso? Hindi, bulong niya. Agad na umiling. Hindi ko na ulit kayang masaktan. Determinado siyang isantabi ang kanyang nararamdaman, kaya't pinilit niyang bumangon mula sa kama. Ngunit bago pa siya tuluyang makatayo, narinig niya ang tawag ng kanyang ina mula sa kusina. Marie, halika na, kumain na tayo. Pagkadating niya sa hapag-kainan, nadatnan niya ang kanyang ina na inilalapag ang isang mangkok ng mainit na sinigang. Ang pamilyar at nakakaaliw na amoy nito ay pumuno sa buong bahay. Pero kahit anong sarap ng pagkain, tila wala siyang gana. Kumain siya ng tahimik, habang patuloy na lumilipad ang kanyang isipan. Napansin ito ng kanyang ina at tiningnan siya ng may pag-aalala. Anak, ayos ka lang ba? Parang ang tahimik mo ngayon. Pinilit niyang ngumiti. Ayos lang ako, ma. Pagod lang siguro. Nagpapasalamat siya na hindi na ito nag-usisa pa. Matapos ang hapunan, agad siyang bumalik sa kanyang kwarto. Ngunit pagkapulot niya sa kanyang cellphone, tila tumigil ang kanyang puso. Isang Facebook friend request mula kay Vivian Spencer. Napalunok si Marie. Ang kanyang hinlalaki nakabitin sa ibabaw ng accept button. May bahagi sa kanya na gustong maghintay upang hindi siya magmukhang masyadong atat. Pero bago pa niya mapigilan ang sarili, pinindot na niya ito. Pagkatapos ay napahiyaw siya at tinakpan ang mukha gamit ang unan. Ang tanga ko, bakit ko naman agad tinanggap? Hindi siya nakatiis at agad niyang binuksan ang profile ni Vivian. Nag-scroll sa kanyang mga larawan. Ngunit napahinto siya nang makita niya ang isang litrato. Isang wedding photo. Biglang nanikip ang kanyang dibdib habang binabasa ang caption. Married to Ryan Spencer. Napayuko si Marie. Parang isang biro ng tadhana. Paano siya naging ganito kahangal? Siyempre, isang taong tulad ni Vivian ay tiyak nang may asawa. Ngunit habang patuloy siyang nag-scroll, may bumabagabag sa kanya. Kung kasal si Vivian, bakit mag-isa siyang nasa Davao? At bakit sa profile ni Ryan Spencer, nakasaad na nasa California pa rin ito? Mabilis niyang nilak ang kanyang phone at inihagis sa kama. Tama na, Marie. Huwag mo nang isipin yan. Ayaw niyang hayaan ang sarili na muling mahulog sa isang sitwasyong walang kasiguraduhan. Sa halip, binaling niya ang kanyang sarili sa isa sa kanyang pinakamamahal na libangan, ang pagluluto. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos niya ang sarili sa mga bagong recipe. Sinusubukan ang iba't ibang putahe na matagal na niyang gustong lutuin mula sa YouTube tutorials. Naghanda siya ng creamy carbonara, Japanese omurice, at Korean tteokbokki. Ang kusina ay naging kanyang kanlungan, ang kanyang therapy. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya pa rin maalis sa isip si Vivian. Tuwing may dumadating na notification sa kanyang Facebook, mabilis na kumakabog ang kanyang puso. Palihim na umaasang si Vivian ang nagpadala ng mensahe.
Ngunit pinipigilan niya ang sariling kumilos. Hindi niya kayang bumalik sa ganitong klase ng sitwasyon. At gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang katotohanan. Huli na, nadala na siya ng damdaming pilit niyang iniiwasan. Ang unang araw pabalik sa hotel ay hudyat ng panibagong 14-day duty. Isa na namang nakakapagod at walang kasiguraduhang 2 linggo. Hindi pa man tuluyang nawawala ang pagod mula sa huling cycle, pero narito na naman sila, muling nakaharap sa bigat ng kanilang mga responsibilidad. Pumasok si Marie sa lobby ng hotel. May bag na nakasukbit sa kanyang balikat. Ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niyang nakatayo malapit sa reception desk si Vivian, abala sa pag-check-in. Sa simpleng puting t-shirt at jeans na maong, napakagaan niyang tingnan, pero hindi niya maitatangging may kakaibang dating siya. Ang mahaba niyang buhok ay malayang bumagsak sa kanyang mga balikat, isang eksena na parang hinugot mula sa isang pelikula. Napako si Marie sa kinatatayuan niya, at tila naramdaman ni Vivian ang kanyang tingin, sapagkat lumingon ito at nahuling nakatitig sa kanya. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Vivian bago ito lumapit. "Kumusta ang naging bakasyon mo?" Biro ni Vivian. Bahagyang tumagilid ang ulo. "I mean yung home quarantine mo pala." Mabilis na lumunok si Marie. "Ayos lang naman," sagot niya, ngunit halatang may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Mahinang tumawa si Vivian. "Mukhang nag-enjoy ka nga." Hindi nakasagot si Marie. Tumango lang siya nang wala sa sarili. Pinanood ang bawat kilos ni Vivian habang papalayo ito patungong elevator. Parang hinahatak siya ng presensya nito. Pero wala siyang magawa kundi pagmasdan itong mawala sa kanyang paningin. Nang tuluyang magsara ang elevator doors, doon lang napansin ni Marie na kanina pa pala siya hindi humihinga. "Ayusin mo yung sarili mo, Marie," bulong niya sa sarili. "Kasamahan mo lang siya sa trabaho, okay?" Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi iyon totoo. Pagdating sa kanyang hotel room, mabilis na ibinaba ni Marie ang kanyang mga gamit at humiga sa kama. Gulong-gulo ang kanyang isip. Ilang araw niyang sinubukang iwaksi ang kung anumang nararamdaman niya para kay Vivian. Pero nang makita niya ulit ito, parang lalo lamang lumalim ang damdamin na pilit niyang nilalabanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at walang saysay na nag-scroll sa social media. Napahinto siya sa search bar, nag-aalangan kung itatype niya ang pangalan ni Vivian. Pero mabilis siyang umiling. Hindi, hindi niya na naman dapat i-stalk ang profile nito. Sa halip, pinatay niya ang kanyang cellphone at tumitig sa kisame. "Kailangan kong mag-focus sa trabaho," paalala niya sa sarili. Dahil yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Samantala, sa kabilang kwarto, nakaupo si Vivian malapit sa bintana. May hawak na tasa ng mainit na tsaa. Hindi niya mapigilang maalala ang babaeng nakita niya sa grocery. Ilang araw na ang nakalipas. May kung anong hindi maipaliwanag sa mga mata nito. Malalim at punong-puno ng emosyon. Mabilis niyang niyog-yog ang kanyang ulo upang iwaksi ang iniisip. Wala siyang oras sa ganitong mga bagay. Pero habang pinagmamasdan niya ang kanyang schedule, hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti. Marahil ang buwan na ito ay magiging mas interesting kaysa sa inaasahan niya. Ang unang shift ni na Marie at Vivian pabalik sa ospital ay night shift. Tahimik ang hangin, mabigat sa amoy ng disinfectants. Punuan na halos ang COVID ward. Ngunit karamihan sa mga pasyente ay nasa stable condition. Sa kabila nito, dama pa rin nila ang bigat ng responsibilidad habang muling inaangkop ang kanilang sarili sa trabaho.
Abala si Marie sa pag-chart ng updates ng mga pasyente. Sinisigurong tama ang bawat detalye. Pasimple siyang lumingon sa kabilang bahagi ng silid, kung saan si Vivian ay nakikipag-usap sa isang pasyente. Ang boses nito malambing at maingat. Kahit nakasuot ng full PPE, hindi pa rin mapigilan ni Marie ang mapatingin kay Vivian. Mabilis niyang iniwasan ang tingin. May asawa siya, paalala niya sa sarili. Huwag kang mag-ilusyon. 2:00 na ng madaling araw. Natapos na nila ang medication rounds at charting. Tahimik na ang ward. Ang ilan sa mga pasyente ay mahimbing nang natutulog. Habang ang iba ay tahimik na nanonood ng TV mula sa kanilang mga kama. Papunta na si Marie para i-double check ang oxygen levels nang marinig niya ang isang boses sa tabi niya. Marie, tawag ni Vivian. Gusto mo ng kape? Napakurap si Marie. Hindi niya inaasahan iyon. Isang simpleng alok. Pero bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso? Sige. Mabilis niyang sagot. Kahit na hindi naman talaga siya mahilig sa kape. Pero paano ba niya tatanggihan si Vivian? Bahagyang napangiti si Vivian. Kita ang pagkakunot ng kanyang mga mata mula sa face mask. Anong flavor ang gusto mo? Napangiwi si Marie. Hindi ko alam eh. Hindi talaga ako mahilig sa kape. Pag-amin niya, bahagyang nahihiya. Muling natawa si Vivian. Ako na lang ang gagawa para sa'yo. Yung paborito ko. Sa break room, pinanood ni Marie kung paano ekspertong inihanda ni Vivian ang 2 tasa ng mainit na caramel macchiato. Kumalat sa hangin ang matamis na amoy ng kape at caramel. At nang iniabot ito sa kanya ni Vivian, saglit siyang natigilan. Ito, tikman mo. Nakangiting sabi ni Vivian. Maingat na ininom ni Marie. Mainit. Kumalat ang init sa kanyang katawan. At ang pinaghalong tamis ng caramel at pait ng kape ay lumikha ng lasa na hindi niya inaasahan. Hindi siya mahilig sa kape, pero ito ay maaaring mapag-aralan niyang magustuhan. Masarap, amin niya, tumingin kay Vivian. Napangiti si Vivian, halatang nasiyahan sa sagot niya. Buti at nagustuhan mo. Umupo sila sa isang maliit na mesa. Hinayaan ang sarili na saglit magpahinga sa gitna ng magulong mundo ng ospital.